Nung araw din yun na kung saan nag-video press conference si Sara Duterte, si Vice President Sara Duterte, Mm. nagkaroon ng hearing November 23 din yun, 2024, na kung saan kinestyon natin bandang ano na yan bandang hapon na yan, no, noong November 2023, 2024, kinestyon kasi natin maghapon yan sa Committee on Good Government and Accountability Mm. yung letter na sinubmit, no, pinadala, pirmado si Attorney Lopez doon sa paghiling sa COA na hindi kami bigyan noong mga hinihiling namin na mga documents related sa COA, related doon sa confidential funds. So sinasabi niya parang wala daw siyang alam doon sa tungkol diyan sa confidential funds, no? At nililinaw rin daw niya na hindi naman niya sinabi na alam niya pero sinasabi niya hindi niya raw alam yung pag-disburse, paggamit ng confidential funds ni Sara Duterte. Na tingin ko hindi naman mukhang hindi naman totoo 'yun ano as COS. Alam mo, 'di ba, kung ano-anong ginagawa ng iyong principal. Kaya ano no, siya yung nakapirma dun sa letter no na sinasabi niya doon na parang pautos pa na hindi kami bigyan ang committee noong ano no noong nung letter na yon kaya Mm. yun yung gusto natin na yung ano no ma-comply sana ng COA yung subpoena duces tecum kasi yun ang hiniling namin din na makuha namin yung mga records and mga ebidensya. Kaya lang meron siyang letter na dapat na hindi dapat na nilang ibigay ang COA. Kaya sinight ko siya in contempt dahil mula pa nung umaga na tinatanong siya paiwas, evading yung kanyang mga sagot at hindi niya sinasagot ng direkta. Tapos nakita natin dito yung undue interference sa conduct ng proceedings. Kasi di ba yung proceedings nga, we have to know the truth, no, yung facts. No, pero nagkaroon ng ano ng interference kaya sinight ko siya in contempt based dun sa rules ng House of Representatives na Section 11 letter F. Yung rules ng House na undue interference in the conduct of proceedings. So, yun yung pinagmulan, no? Yung dokumentong ayaw niyang pabigay sa COA. Tapos, parang ayaw niya malaman namin yung katotohanan. At yun na nga, yun yung pinagmulan. Mm. Okay. Ma'am, nung time po na yon, makailang beses na po na dumalo po sa mga hearings po ng committee nun si Attorney Lopez po, ma'am, nung time na na-contempt po siya? Or is that the first time that time po, ma'am? Well, hindi ko maalala kung yung ba Okay ay po. first or second or third, pero yun na yung last niya na pagdalo Mm. doon sa committee. No, Okay. dahil oo, nag-final na rin yung committee. Okay. Nag-final hearing na rin. Opo. Yung naging reason po ba, ano, yung ni-raise po ninyo doon nga sa pagkakakontempt po ni Attorney Zuleika Lopez noon, yung parang hindi nga po pag-comply, ano, doon po sa, or sabi nyo nga, undue interference in the conduct of proceedings. Siya lang ba that time, ma'am, yung na-contempt with that same reason po, or may iba pa noon na mga resource person din po? Parang ano, siya lang. Siya Mm. lang yung naalala kong na-contempt that day. No, at yun nga, hanggang dun sa gumabi na nga, nagkaroon na nga ng meltdown si Vice President hanggang sa yung ipinakita nung isang araw, nung Wednesday, doon sa ano no, doon sa hearing na umiyak-iyak siya dahil ano daw siya, na-oppress daw siya systematically ng House of Representatives na tingin naman namin ay hindi naman totoo yun. Mm. And ma'am, ano, kasi yun nga, yung naging reason po kung sinasabing nakapag-trigger kay Vice President Sara Duterte noon, yung or pananatili, di ba, ni Attorney Zuleika Lopez sa pangalaga po noon ng House of Representatives. Baka maaaring nyo din kayong bagian, ma'am, ano, yung mga alleged mga akusasyon noon ni Attorney Lopez na sinasabing gusto po siyang ilipat palabas po ng House of Representatives na idinidiin nga niya, hindi naman daw po siya criminal, ma'am. Well, hindi ako naging privy
No, wala akong participation doon sa naging desisyon ng committee na mailipat siya o naging desisyon ng ano no, parang sergeant at arms that time, no, para sa security din ni ano no ni attorney Zulaika Lopez. So hindi ko alam kung bakit sa correctional. Ako nga tinatanong ko sa sarili ko nagtatanungan kami ng mga kasama ko sa Makabayan. Bakit ba sa sa correctional ililipat si ano no si Attorney Lopez? Kasi tama naman siya kasi yung kasing correctional ay mga nasintensyahan na yung Yes po. naandun. Kaya bakit siya nga nilipat doon? So wala akong ano no, hindi kami privy. Ako, particular ako, privy doon. Kasi ang alam ko lang, doon sa detention o doon sa facility ng House of Representatives. Okay. So yun, yung sinasabi niya naman na systematic na oppression, mukhang hindi naman ganun yun. Kasi actually nga, may tendency nga na nagsisinungaling kasi siya doon sa hearing. Kaya, di ba, alam naman natin, pag ang witness ay nagsisinungaling, ang daming mga palusot na mga sinasabi, ay talagang talagang yun, candidate for contempt yun. Dahil nga, syempre, sinasayang mo yung oras ng komite na nagtatanong kami ng pinoprobe natin yung truth tsaka yung facts doon sa komite. Tapos, ganun yung mga sagot. So, hindi naman, wala naman sigurong oppression doon kasi sa pagbibigay namin ng contempt, 'di ba? Ang maximum na contempt ay 10 days. Ginawa lang naman namin yun na 2 days lang hanggang sa next Monday, hanggang sa Monday. Parang 2 days lang yun or 3 days. Compare dun sa ilang mga nako-contempt ng committee. No, kinonsider na rin namin yung kanyang health. No? So hindi naman namin alam na ganun ang magiging reaction niya, no, doon sa ginawa na pagko-contempt at pagpapakulong sa kanya doon sa facility ng House of Representatives. Baka doon siya natakot, no, doon sa dadalhin siya doon sa correctional. Okay. So